Katulad ng mga Kristiyano ngayon. Pagkwentuhan, ang lalaki ng mata, pero pag preaching na, ay, saan ba yung poster rito? Dito, masarap pumuesto. Wala silang ganang pakinggan ang salita ng Diyos. Ayaw nila makinig ng salita ng Diyos, pero gusto nila ng langit. Hindi niyo ba alam, ang salita ng Diyos, ito po ang mapa natin sa langit. Ito po ang maghahatid sa atin sa langit. Sabi ng Galatia 3:24, maminamal ang salita ng Diyos, ang banal na salita ng Malapan ay tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Sabi, ano pat ang kautusan ay siyang tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ito po ang mapa natin, ang Word of God. Ang salita ng Diyos ang magiging tagapagturo natin para ihatid tayo kay Kristo. Ito yung ating address. Ito yung ating sketch. Pag pupunta ka sa Maynila, meron kang address, meron kang sketch. Alam mo, isang araw lang nandun ka na, matutuntun mo na yung pupuntahan mo. Whereas, kung wala kang address, libutin mo yung buong Pilipinas, 5 taong ka na naghahanap ng kapitbahay mo, nung kamag-anak mo, hindi mo matagpuan. Wala kang address eh. Ganun, pag hindi mo alam ang Biblia, para ka naghahanap ng kamag-anak mo na walang address. Malibot mo buong Pilipinas, makarating ka pa sa Brunei, hindi mo pa makita loved ones mo. Pero pag meron kang address, sandali lang, Quezon City lang pala eh. Di punta ka sa Quezon City. Pagtanong mo, banda, ito, Bagong Silang pala. Di, punta ka sa Bagong Silang. Pagtanong mo, andali mo matagpuan. Isang araw lang matatagpuan mo. Ganun pag meron kang Biblia. Madaling makita ang langit, madaling matagpuan ang langit, madaling pumunta sa langit pag alam mo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Eh paano kung nakakabili ka ng relo, nakakabili ka ng cellphone, nakakabili ka ng kotse? Biblia meron ka? Wala nga. Total, yung preacher naman natin, sinasabi yung nakasulat sa Biblia. Hindi, doon na lang tayo umasa. Hiyang-hiya naman ako sa inyo. Nakabili ka ng kotse, nakabili ka ng cellphone, nakabili ka ng mamahaling gamit mo. May mga refrigerator ka, may TV ka. Meron ka pang cable. Nagbabayad ka monthly, 3,000. Tapos, Biblia, 500, wala ka. Sinong Diyos ang malulugod sa iyo? Amen? Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga bagay na ito ay pawang naging halimbawa sa atin upang hindi tayo makalabag sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamapalad na Kristiyano sa panahon natin, sa mga naglingkod sa Diyos, yung panahon natin. Yung panahon natin, bakit? Meron tayong huwaran, meron tayong gayahan, meron tayong mga halimbawa. Sabi nga, kung sila'y sumalangsang, wag natin gayahin yun, bet gagayahin mo yung pagsalangsang nila. Ang gayahin natin, yung mga sumunod, si Noah. Ang gayahin natin si Lot. Ang gayahin natin, maminamal, yung mga matutuwid na Kristiyano na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Katulad si Shadrach, Meshach at Abednego. Imagine Shadrach, Meshach at Abednego, maminamahal. Sabi nung si Nabukadnezar, ang sino mang hindi luluhod sa aking rebultong ipinatayo, sa aking graven images na ang ulo'y ginto, ang kamay, ang bisig ay pilak, at ang paa ay tanso, at ang ibaba ay bato. Ang sino mang hindi luluhod ay itatapon sa hurnuhan. Kapag tumunog ang saltero, ang plauta, lahat ng mga tao'y luluhod. Tumunog, maminamahal. Lahat ng tao doon, maminamahal. Talagang lahat ng mga tao, sapagkat si Nabukadnezar, Haring Nabukadnezar, hawak niya ang buong mundo. Siya ang first universal kingdom. Lahat ng tao kailangan sumunod sa kanya. Lahat ng tao, kahit sa iba't ibang panig ng mundo, nung narinig ang saltero, ang plauta, nagsiluhuran sila. Pero si Shadrach, Meshach, Abednego, hindi lumuhod. Amen! Sabi ni Haring Nabukadnezar, anong ginawa niyo? Anong pagsalangsang ang ginawa niyo?
Ngayon din, huliin sila, itapon sa urnuhan. Sabi ng mga ni Shadrach, Mesach at Abednego, "O hari, kung mabuti ang maglingkod sa inyong larawang inanyuan, maglilingkod kami. Ngunit, hindi kami maglilingkod sa inyong larawang inanyuan sapagkat kami ay naglilingkod sa tunay na Diyos. Kahit kami mamatay, hindi kami sasamba, hindi kami lulod sa Diyos ang ginawa sapagkat kami naglilingkod sa tunay na Diyos." Nagngit-ngit sa galit si Haring Nabukadnezar. Tayo mga minamahal, may mga Kristiyano mag-imbitang lang sa kasal, pumupunta doon sa simbahang may rebulto. Magbibinyag ng anak, iimbitahan, pupunta rin, alam nilang huwag kang papasok doon, sabi ng Biblia. Hindi pwedeng makipamatok ang mga sumasampalataya sa mga hindi sumasampalataya. Anong pakikipag-ugnay meron si Belial at ang tunay na Diyos? Ang presensya ng Diyos nasa sa iyo. Ye are the temple of the living God. Pag pumasok ka sa rebulto, pumasok ka doon sa simbahan na merong graven images, pinapasok mo yung Diyos na nasa puso mo. Pinagsubmit mo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos kasi napakalaki. Ang mundo ginawa ng Diyos. Ang mundo sa Kanya, silaki lang ng bola, pero dahil sa Kanya kadakilaan at dahil sa gusto niyang lagi tayong babantayan, Siya po ay nagatawan tao at sa panahon natin ngayon, Siya ay pumapasok sa puso natin para manahan sa atin magpakailanman. Tapos Kristiyano ka, papasok ka sa templo ng Diyos-Diyosan, pinasamba mo yung Diyos na nasa iyo sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos na yun, mamiyan. Tandaan niyo po yan, bantayan niyo po yan. Ang pinakamalaking kasalanan, papasok ka sa simbahan na mayroong mga graven images. Sabi nga ng Biblia, maminamal kong, sabi, kung magkasala ka sa ibang tao ay mapapatawad ka. Ngunit kung magkasala ka mismo sa Diyos, anong kapatawaran ang matatanggap mo? Kaya sa atin, mga minamal, iiwasan natin kahit pinakamatalik natin kaibigan, kahit sinong makamag-anak natin, huwag tayong matukso na pumasok sa simbahan na may mga graven images. Gumawa na lang kayo ng dahilan. Halimbawa, kinuha kayong ninong. Papasok sa simbahan, di magpahuli kayo. Sabihin, pasensya ka na. Nahuli ako, pero sinadya mo. Hindi baling hindi ka nakadalo ng tamang oras, basta hindi ka naman nakagkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi baling magkasala tayo sa tao, wag lang sa mahal na Panginoon, kasi kung magkasala ka sa tao, mapapatawad ka ng Diyos. Pero kung magkasala ka mismo sa Diyos, sino pa ang mamamagitan sa inyo? Pag nagkasala ka sa tao, mamamagitan ang Diyos. Pero kung sa Diyos ka mismo nagkasala, paano mamamagitan ang Diyos sa iyo? Kaaway mo nga siya. Sa Kanya ka nagkasala. Wala nang mamamagitan. Kaya nga, yan po ang pinakadapat iwasan po natin, mga minamahal. Huwag kayong papasok sa templo na mayroong mga graven images. Amen. Dahil pag pumasok kayo diyan, mga minamahal, tandaan nyo, kinakailangan mong mag-ayuno, mga minamahal, bago bumalik sa iyo ang presensya ng Diyos. Aalis yan. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 3, ang Espiritu ng Diyos ay hindi palagi nakikipagpunyagi sa tao. Hindi lagi siyang mananahan sa atin. Lalabas yan, aalis ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi, a man without Christ is none of his. Is none of his. Ang sino man wala ng Espiritu ng Diyos, hindi na pag-aari ng Diyos. Ye are not property of Jesus. Hindi ka na pag-aari ng mahal na Panginoon Kristo pag ikaw ay pumasok sa mga simbahan na mayroong graven images. Kailangan mo mag-ayuno, kailangan mo magsumamo, umiyak ka sa Diyos para bumalik muli ang presensya ng mahal na Panginoon sa iyo. Maliwanag, maminamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, iniligtas ng mahal na Panginoon si Shadrach, Mesach at Abednego. Nung sila'y itinapon doon sa urnuhan dahil ayaw nilang sumamba sa rebultong pinagawa ni Nabucodonosor, 3 lang ang hinagis ng mga tauhan ni Nabucodonosor, naging 4. Sabi, sino yung pang-4? Di ba 3 lang ang hinagis natin? Bakit naging 4? Sinamahan sila ng Diyos. Sinamahan sila ng mahal na Panginoon Kristo at nakita nila sino to. Hindi man lang sila nasunog, hindi man lang sila naging upos.
kundi sila ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen! Ganon, mga minamahal, kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi baling mamatay tayo, wag lang tayong magkasala. Kasi pag namatay ka, sabi nga, for to me to live is Christ and to die is gain. Eh, ano kung mamatay tayo? Mamamatay naman talaga tayo eh. Si Methuselah, 969 ang edad eh. Uugod-ugod na, gusto nang mamatay, hindi pa mamatay. Mahirap pala yung ganon. Mas mahirap mabuhay nung uugod-ugod ka na, tapos ang akbang mo eh, isang oras, diyan ka lang pupunta, isang oras ka bago makarating. Eh, ugod-ugod ka na eh. Pero mo 969. Oh. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, maminamahal, mas mapalad tayo ngayon sapagkat anytime pwede nating makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta wag lang tayo makalabag sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Sabi po, dito pa pati si David, maminamahal, si Daniel. Si Daniel, sinabi, ang sinumang sasamba sa Diyos, sa tunay na Diyos, ay itatapon sa yungib ng leon. Biro mo sino mang sasamba sa Diyos, itatapon sa yungib ng leon. Yung pala, yung mga rules na yun, galit kay Daniel, hindi talaga batas yun. Gumawa lang sila ng batas na pinapirma nila kay Haring Darius. Ang talaga kalaban nila, si Daniel, kasi inggit na inggit sila. Eh, napirma ni Haring Darius. Hindi niya alam na ang punteriya ng mga gumagawa ng batas, si Daniel gusto ng parusahan. Wala siyang magawa. Napirma niya na. Itinapon siya doon sa yungib ng leon. Pati si Haring Darius lumuluwa, umiiyak. Hindi niya alam na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan pala, maminamahal, ang target ng mga taong naiinggit kay Daniel. Tinapon doon sa yungib ng leon. Pero nakita maminamahal, paglipas ng buong maghapon pumunta si Haring Darius, Daniel, buhay ka pa ba? Sabi ni Daniel, opo, mahal na hari, sapagkat nasumpungan ng Diyos na ako hindi nagkasala sa iyong harapan. Nakita mga minamahal ng mga tao doon, inahaplos-haplos pa ni Daniel yung mga leon. Sabi ng mga nagtapon sa kanya sa yungib ng leon, kasi busog po sila, mahal na hari. Busog ba? O sige, sila ang itinapon, nandun pa lang sila hindi pa bumabagsak, hindi pa sila napupunta sa kita, pinagnangata, na pati buto, nginata. Si Daniel hindi nginata, niligtas sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Kaya nga, ito po yung sinasabi ko sa inyo, maminamahal, na ang mga bagay na nakasulat ay sinusulat po ito para maging kalakasan natin. Ito'y maging halimbawa sa atin, mga minamahal, upang huwag tayong sumuway. At kung may makita tayong magandang halimbawa, ito ang ating sundin. Ang pinakamapalad na mga Kristiyanong naglingkod sa Diyos, yung mga Kristiyano ngayon, kasi meron tayong basihan. Hindi katulad sila, wala silang tularan. Wala silang basihan, hindi nila alam kung tama gagawin nila o mali, kung sila yung magkakasala o hindi. Hindi katulad natin, may mga halimbawa po tayo nakasulat sa Biblia, kung alin ang tama, kung alin ang mali, kung saan nagkasala ang mga Kristiyano noon at kung saan sila naging matuwid. Meron tayong basihan. Hindi katulad ng unang mga Kristiyano, kaya nagkasala sila. Katulad si Adan at si Eva, wala silang mga basihan, wala silang batayan kung anong mangyayari kung nilabag nila. Tayo, may mga basihan tayo, may mga halimbawa tayo. Lahat ng mga bagay na nakasulat ay pawang nakasulat upang, sabi po rito, maminamahal, para tayo po ay ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, ang pinakamalagang halimbawa sa atin ngayon, maminamahal, si Judas. Si Judas Iscariote. Amen? Si Judas Iscariote, maminamahal, kung mababasa nyo dito sa sa John 12:4 up to 6, basahin po natin. Kristiyano siyang naging materialistic. Kristiyano siya, maminamahal, pero naging materialistic. Sa ating mga Kristiyano, hindi masama, maminamahal, yung mangagad ka ng mga pangangailangan mo araw-araw. Huwag ka lang maging materialistic. Hindi masamang may pera ka, may sasakyan ka, hindi masamang kumakain ka, may pambili ka ng pagkain, hindi masama. Ang masama yung maging sakim ka. Paano ka nagiging sakim? Pag ipinagpapalit mo na ang paglilingkod sa Diyos sa pera.
Pag ipinagpapalit mo na ang paglilingkod sa Diyos sa kayamanan, at tulad ni Judas, naglilingkod siya sa Diyos, pinagpalit niya sa 30 pieces of silver ang kaligtasan niya. Naging materialistic siya kasi siya ang treasurer. Siya ang may hawak ng pera, siya ang treasurer. Kaya dito kung mababasa po natin, naging sakim itong si Judas, kaya siya po ay pinarusahan. Sabi, basahin natin, John 12:4 up to 6. Dito po sa Juan, Kapitulo 12, talatang 4 hanggang 6. Natapot si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang angwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat pinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Amen. 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 Everybody shout praise the Lord. Tignan niyo mga minamahal, si Judas naging materialistic. Once upon a time, bakit siya ang inilagay bilang treasurer? Kasi trusted siya. Trusted siya. Talagang nakita ng kaibigang matalik siya ng malapang nun. Talagang sa lahat ng mga alagad na kasama niya, si Judas ang trusted, mapapagkatiwalaan. Pero, kailangan pag trusted ka, hindi ka lang trusted, dapat prayerful ka. Pag hindi ka prayerful, maminamahal, masisilo ka ng material. Masisilo ka ng material ng pagnanasa. Sabi po ng banal na kasulatan, si Judas, mga minamahal, ay naging magnanakaw. Sabi, hindi niya pinagmamalasakit ang duka, kundi siya'y magnanakaw, yamang nasa kanya ang mga supot at kinukuha niya doon at kanyang inilalagay. Kinukubli ni Judas yung mga offering, tinatago niya. Yun ang pinakamahirap sa buhay ng ating sa mga mananampalataya kapag nahulog po tayo sa materialistic. Dapat, sabi nga ng Biblia, magsitingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ngunit ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Walang matitira dyan. Kahit ikaw na maging bilyonaryo sa buong Pilipinas, ikaw na maging si Gokong Wei, ikaw na ang maging si Lucio Tan. Si Lucio Tan namatay, may nadala ba kahit ₱1? May nadala bang piso yung Lucio Tan na kanya yung SM, kanya lahat ng mga malalaking mga condominium? Wala. Si Henry C. Yung Lucio Tan hindi ba pala patay? Henry C. Tignan niyo mga minamahal. Wala siyang nadala. Kaya nga, dapat natin tandaan, mga minamahal, ang tunay na kayamanan ay ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, kung mababasa natin ang Lucas, Kapitulo 21, talatang 34 hanggang 36, mag-ingat tayo, baka ito maging silo. Ibig naman silo, maging pain, maging bitag. Mag-ingat tayo, baka maging bitag, maging silo ang material na bagay sa sanlibutan. Basahin po natin Lucas 21. Lucas Kapitulo 21, talatang 31 hanggang 36. 21 ba? 21, 34. 34 hanggang 39. 36 lang po, 36. Dapat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugbog ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan, sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. 35, sapagkat gayon darating sa kanila lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Dapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari upang makakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Everybody shout praise the Lord. Yan po, maminamahal, yan pong salita ng Diyos na yan, ito po'y hindi lamang po sa mga Kristiyano noon, ito po'y hanggang sa panahon natin. Dapat mag-ingat kayo. Sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong puso sa katakawan. Ibig sabihin ng katakawan, yung pagiging
Yung hindi na tayo nag-aayuno, nabubuhay na lang tayo para kumain. Hindi masamang kumain, basta kumain ka para mabuhay. Pero kung nabubuhay ka lang para kumain, yun ang masama. Sabihin yung hindi ka na, wala ka ng chance mag-ayuno, puro kain, puro kain. Kailangan meron ka rin time na mag-ayuno. Amen? Sabi rito, mag-ingat kayo sa katakawan. Alam niyo, ang matakaw na tinutukoy dito, hindi kung isang bandiyado kung kumain. Hindi. Si Haring Solomon, pag kumain, talagang isang lamisang mahaba, nandun lahat ng pagkain. Tinitikman niya lang, kinukurot niya lang, o sige, itapon niyo na yan. Hindi pinag-uusapan dito yung dami ng pagkain. Ang pinag-uusapan dyan, yung kung meron kang chance na mag-ayuno. Kahit pag kumain ka ngayon, marami kang kainin, pero meron kang chance na mag-ayuno. Ang hindi nag-aayuno, yun ang matakaw. Yun ang ibig sabihin ng katakawan. Wala kang chance na mag-ayuno. Wala kang time mag-ayuno, puro kain-kain. Pagising mo, ano kayo almusal? Pagtanghalian, ano kayo gusto kong tanghalian? Paghapunan, anong gusto kong hapunan? Dapat meron kang chance na mag-ayuno. Amen? Hindi baling kumain ka ng marami. Marami, pero meron ka naman chance na mag-ayuno. Sabi nga ng mala pastor, pag may handaan sa pastoral, kumain kayo, sige, magpakabusog tayo. Pagkain, sabi, kain. Pag fasting. May panahon ng pagpipasting at may panahon ng magpapasting. Pero ang masama, kahit pakurot-kurot ka lang kumain, hindi ka naman nag-aayuno, consider katakawan yan. Nabubuhay ka na lang para kumain. Yun ang ibig sabihin na nabubuhay para kumain. Wala ka ng pagkakataong mag-ayuno. Nabubuhay ka lang para kumain. Dapat kumain ka para mabuhay. Yun ang prinsipyo natin. Kaya tayo kakain. Kumain ka para mabuhay. Hindi yung nabubuhay ka na lang para kumain. Pag wala kang panahon magkayuno, nabubuhay ka lang para kumain. Para kang patabaing baboy. Pinapakain ka, kinakamutan ka, pinadiliguan ka, kasi lilitsunin ka. Balang araw lilitsunin ka, ganun din. Pag nabubuhay ka para kumain, hindi mo alam, akala mo, ang sarap ng buhay, yung pala lilitsunin ka pala sa impyerno. Puro apoy. Kailangan may chance kang mag-ayuno. Amen! Sabi, ingat ang inyong mga puso sa katakawan. Pinaliwanag ko sa inyo, ibig sabihin ng katakawan, hindi yung isang bandiyado kumain. Ang tinutukoy na matakaw dito, wala siyang chance mag-ayuno. Nabubuhay lang siya para kumain. Sabi, mag-ingat ang inyong puso sa katakawan, sa kalasingan. Ha? Yung pag nakita mo, amoy alak, Brad, konti lang naman eh. Konti lang ba? Akala ko kasi marami, yung pala konti-container. Kung uminom konti-container kasi sumusuray eh. Tapos sabi niya, konti lang Brad. Sabi, sa kalaksingan at pagsusumakit ukol sa buhay na ito, baka dumating bigla sa inyo ang araw na yun na maging silo, maging snare, maging bitag. Mga minamagtandaan po natin ang mga talatang yan sapagkat hindi biro, maminamahal, pag naiwan ka sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, sabi ko nga po sa inyo mga minamahal, mas gusto mo pa maminamahal na mamatay kaysa maiwan sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, talagang ito torture ka. Kung ano yung mga nababasa natin nung unang panahon, yung tinatawag na Dark Ages, yung Roman Empire, tinutorture nila yung mga tao, babalatan nila ng buhay. Si Isaias, maminamal, biniti nila ng patiwarik. Tapos nilagari nila dito sa hita hanggang umabot sa ulo. Si Isaias. Yun yung panahon ng Dark Ages. Nilagari nila si Isaias, nakabitin yung paa niya, dalawa. Tapos nilagari. Si Apostol Pablo, pinugutan ng ulo. Si Pedro, pinako ng patiwarik. Ganun. Roman Empire pa rin. Yung ating kinagis ng reliyon, yun yung Roman Empire noon. At pagdating ng araw, ito pong reliyon natin ngayon, siya ang magtutorture sa mga Kristiyanong totoo na umalis sa ating dating pananampalataya at naglingkod sa tunay na Diyos na buhay. Basahin natin ulit talata, maminamahal, dito sa James 5:10 up to 11. Kindly. Dito po sa Santiago, Kapitulo 5, talatang 10 hanggang 11. Una ninyong halimbawa ang pagbata
ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid. Ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon, narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Ninyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at ang inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamawain ng Panginoon. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Kuna nating halimbawa, maminamahal, ang pagtitiis ng mga propeta. Mga nakipagsalita sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kuna natin ang halimbawa. Kaya natin pinag-aralan yung mga experience ng mga Kristiyano ngayon. Gagawin natin silang halimbawa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, ang mga Kristiyano ang pinakamapalad na naging Kristiyano mula noon hanggang ngayon. Bakit? Hindi natin naranasan ang ganitong experience ng mga alagad. Pinupugutan sila ng ulo, nilalagari, pinapatay dahil mananampalataya sila ni Kristo. Hindi naganap sa kanila ang rapture. Mas mahirap maglingkod sa Diyos sa kanilang panahon. Pero tayo, napakalaya natin. Kung gusto mong dumalo, makadalo ka. Kung gusto mong magpuri, makapagpuri ka. May pagpapala ka pa, pagpapalain ka na. Pero nakakapagtaka ang mga Kristiyano ngayon. Hindi mo naman pinipilit. Ayaw. Yung iba, pag wala lang ginagawa, nakakaalala. Nakaalalang maglingkod sa Diyos. Hindi ganun. Dapat, sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag nakita ng Diyos na inuuna mo ang kanyang karian, ang kanyang mga kalooban, ang kanyang mga salita, maminamal, inuuna mo ang paglilingkod sa Diyos. Lahat, kahit hindi mo hiniling. Kami, bakit namin iniwan yung trabaho namin? Bakit namin iniwan yung mga magandang hanap buhay namin? May mga trabaho kami. Sabi nga nung amo ko, Brother Boy, huwag ka na umalis. Pagka pinagkakatiwalaan ka namin, gagawin kong 12,000 ang sweldo mo. Mula sa monthly na ang sweldo ko is 6,000. Gagawin daw 12,000 para lang wag ako umalis. Sabi ko, hindi po. Tinawag ako ng Diyos para maging manggagawa, para maging full-time worker. Nung nag-worker ako, ang blessing namin 1 week, 5 pesos. 5 pesos. Tiniis namin yun. Pero ngayon, nakita nyo, wala kami trabaho, wala kami negosyo. Pero mas pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ngayon kaysa nung nagtatrabaho tayo. Amen! Kung nagtatrabaho tayo, ewan ko kung makabili ako ng sasakyan, ewan ko kung makabili ako ng gamit. Talagang, may sweldo nga ako, tama-tama lang sa bisyo, kulang pa. Walang natitira dahil sa bisyo. Kaya nga, salamat sa mahal na Panginoon. Tayo po'y binago, tayo pinagpala, kaya tayo po magsikap maglingkod sa mahal na Panginoon. Tandaan nyo, maminamahal, sa panahon natin, magaganap ang rapture. Tayo ang pinakamapalad sa lahat ng mapalad sapagkat sa panahon natin magaganap ang rapture. At tandaan nyo, yung Lucas 17, mga minamahal, verse 37, nakasulat dyan, sabi ng mga alagad, Panginoon, saan? Hindi sila nagtanong kung kailan, Kasi sabi ng Biblia, walang nakakaalam ni anghel, hindi nakaalam pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ang tanong ng mga alagad, Panginoon, saan? Ibig sabihin, saan mo kami kukunin? Saan magaganap ang rapture? Ang sagot ng mahal na Panginoon, parables. Kung saan ang bangkay, nagkakatipon ang mga uwak. Doon sa Israel, pag may bangkay doon, may mga namatay na hayop, kakainin ng mga buwitre, kakainin ng mga iba't ibang uri ng ibon, sama-sama sila doon, fellowship sila. Fellowship. Kahit magkakalaban na ibon, bati-bati muna, walang magkakaaway. Tinutuka nila, kinakain nila yung namatay na hayop, maminamal kung anong hayop yung namatay. Walang away-away, sama-sama silang kumakain. Yun ang palatandaan na ibinigay ng mahal na Panginoon. Saan, Panginoon, sabi, kung saan naroon ang bangkay, doon din naman nagkakatipon ng uwak. Ibig sabihin, kung saan tayo nagkakatipon, doon tayo kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala sinabi ng Biblia, huwag magliban, huwag nating kababayaan ang ating pagkakatipon, yamang nalalaman nyo na malapit na ang oras, malapit na ang panahon. Amen! Everybody shall praise the Lord! Tandaan nyo po yan, mga minamahal, sapagkat ayaw namin na may maiwan ng mga Kristiyano. Gusto namin lahat tayo sama-sama makarating sa rapture, mga minamahal, makasama sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Tayo po'y tumayo, mga minamahal, umawit po tayo.